sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Dayo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 4 ng buwan ng Pebrero. Love Month. Wow! Love, 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 lakay. Excise tax sa petroleum products. Balak alisin dahil sa patuloy na pagtaas ng petroleum products. Rice retailers kabado sa masamang epekto ng National Food Security Emergency. Dalawang barko ng China na itaboy ng Philippine Coast Guard sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. U.S. bomber planes at Philippine Air Force fighter jet sani puwersa sa military drill sa West Philippine Sea. Kongreso bantay sarado naman sa pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. 37 vloggers at iba pang social media personalities no-show sa Kamara, pinadalhan ng show cause order. Dating mga empleyado ng LRTA, Light Rail Transit Administration, nagpasaklolo sa Supreme Court para sa kanilang separation at back pay. English-only policy sa isang universidad sa Laguna, pinutakti ng banat ng mga netizen. Dati rin ganyan nung elementary tayo, may multa pagka piso-piso lakay, no? Piso-piso ba? Dating pulis naman na sangkot sa 56 count ng murder. Daming pinatay naman nito. Sa Maguindanao Massacre arestado. Maguindanao Massacre pala. 12 milyong pisong illegal oil products nasabat sa Batangas, 26 arestado. Kasama isang Chinese national. Nako. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balak nang alisin ang ipinapataw na excise tax sa langis para kontrahin ang patuloy na oil price increase. Layo na iniharap na House Bill 11369 para amyendahan ang umiiral na Republic Act 10963 o yung tinatawag na Train Law. Tiniyak ni House Committee on Ways and Means na pinamuna ni Congressman Joey Salceda Albay na pag-usapan mabuti ang panukala kasama ang mga stakeholders para malaman ang magiging epekto nito kabilang sa maaring maalis na revenue o kita ng gobyerno. Paliwanag ni Salceda noong pang 2023 ay pinag-aaral ng Kongreso ang fuel excise tax adjustment. Sa ngayon, ang excise tax na pinapataw sa petroleum products ay sa gasolina ay 10 pesos kada litro, 6 pesos kada litro ng diesel at 5 pesos naman kada litro ng kerosene.
At 3 pesos kada litro ng LPG bukod pa sa 12% na value added tax. Samantala, kabado ang rice retailer sa Baclaran Market na maging matumal ang kanilang benta ngayong umiiral na ang National Food Security Emergency sa bigas. Malaki nilang kakumpetensya ang NFA rice na ibinebenta o ibebenta ng mga lokal na pamahalaan nang hindi tataas sa 38 piso at kalaunan mauuwi ito sa monopolyo sa butil. Nangangamba rin ang ilang rice retailers na bilhin ng ilang mga NFA rice. Ang NFA rice sa murang presyo at ipoproseso upang gumanda pa ang kalidad para maibenta sa mas mahal na presyuhan. Umaaray na umano sila sa maximum suggested retail price sa imported na butil dahil napilitan silang ibaba sa 58 pesos ang presyo maski ang mga stock na binili ng mas mahal. Walang mas mura sa 58 kada kilong imported sa pamilihan ng Baclaran habang 45 pesos naman ang pinakamurang lokal at 58 pesos kada kilo naman ang pinakamahal. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na ibebenta ng National Food Authority ang bigas sa 36 pesos kada kilo sa mga lokal na pamahalaan mula sa Metro Manila at sa kalaunan ay palalawakin sa mga lalawigan. Samantala, tiniyak naman ng pamahalang lungsod ng San Juan na hindi sila magpapatong ng presyo sa ibebentang NFA rice. Ngayon epektibo na ang Food Security Emergency sa bigas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni San Juan Mayor Francis Zamora na ipapako nila sa original na 36 pesos ang benta ng kada kilo ng NFA rice. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na maaring ibenta sa halagang 38 pesos. Sinabi ni Mayor Zamora na sasaluhin ng San Juan City Government ang iba pang gastusin sa pagpapakalat ng mas murang bigas mula sa gobyerno guide ng logistic cost. Target naman ibaba ni Mayor Zamora sa San Juan o sa city o mga barangay para mas maabot ng mga mamimili. Hinihintay na lamang ni Mayor Zamora ang guidelines na ilalabas ng Department of Agriculture kung tatalakayin ito ng pinamunuan niyang Metro Manila Council. Narito si Mayor Francis Zamora. Kung ano yung presyo na makuha namin from the NFA, halimbawa 36 na talaga na kung yun yung final price, 36 din namin ibibenta. At ang dahilan yan is, ang layunin niya natin ay makabili ang mamamayan natin ng mababang presyo ng bigas. Samantala, nakalabas na ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ ang dalawang Chinese Coast Guard vessels na huling nakita malapit sa Bolinao, Pangasinan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, mahigpit na binantayan ng BRP Cabra ang CCG-3301 at CCG-3104. Nag-radio challenge ang Philippine Coast Guard sa Chinese vessels para ma-call out ang kawalan ng legal na otoridad nito na magpatrolya sa lugar alinsunod sa Philippine Maritime Zone Act, United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Sinabi ni Tariela na ang Chinese Coast Guard 3301 at 3104 ay nasa layong 61 nautical miles at 81 nautical miles mula Guangdong Province sa China kaninang alas 7 ng umaga. Abay, pati karagatan ng La Union, abot na rin sila. Palapit na ng palapit la kaya. Baka punta na Ilocos at Ilocos Norte na yan. Aba, mananabako sila? Pasado na ang Joint Air Patrol ng Philippine Air Force at United States Pacific Air Forces. Wow! Sa Baho de Masinloc at iba pang bahagi ng West Philippine Sea ngayong araw. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Bon Castillo, ipapadala ng Amerika ang dalawang bomber plane. Wow! O B-1 plane nito habang kasama rin sa bilateral activities ang dalawa sa mga FA-50 o fighter jets ng Air Force. Pero sinabi ni Colonel Castillo na walang bombing activity o pagpapasawag na gagawin sa isang araw na drill
Sa halip ay tampukan niya dito ang air patrols, intercept training, okay yan ha? At photo exercise, gagaran ng mga aeroplano, fighter jets ha? Alam ba sa atin yan yung maliliit yung o yung cute? malalaki? O nga, ang cute siguro, ang cute na maliliit, ang bilis. Sinabi pa ni Colonel Castillo na hindi kinasa ang pagsasanay dahil sa napapaulat na pagtambay o pagpasok ng mga Chinese vessels malapit sa lugar. Hindi dapat mapikon at kailangang pairalin ang diplomasya sa gitna ng mga pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Senatorial Candidate Gregorio Gringo Honasan sa Bakit Ikaw the DZRH Job Interview for 2025 elections. Paliwanag ng retired military officer, okay lang na inisin at duruin ang China pero kinakailangan na maghanda ang Pilipinas lalo na at malakas na bansa ang China. Narito ang naging pahayag ni Honasan. Iniinis tayo. Huwag tayong mapikon. Abay, kung hindi ba sila natuto sa mga Kastila, sa Amerikano, sa Hapon? Sinubukan na tayong sakupin, di ba? Nasaan sila at nasaan tayo ngayon? Malaya pa rin naman tayo. So, okay lang yan. Inisin tayo, duruin tayo. No? So, ano gagawin natin? Abay, maghanda tayo. Pag ang katapat natin, ang kasaysayan, let's say, China, 5,000 taon ang history niyan eh. Tayo, 120 years old lang. So, maghanda tayo. Hindi rin umano dapat umasa sa tulong ng Amerika ang Pilipinas sa oras ng kagipitan katulad na lang ng EDCA sites kaya mahalaga ang paghanda at magkaroon ng sariling diskarte. Naritong muli si Honasan. Diskarte yan ng ating Pangulo, no? Okay. Pero wag tayo umasa. Okay, kaalyado. Sige. Okay, thank you. Kung sa oras na ng kagipitan, hindi sila mag-deliver dahil magpapaalam pa sila sa Kongreso bago presidente nila, ano gagawin natin? So, wag tayo umasa, maghanda tayo ng sarili nating diskarte ito. Samantala, tutol si dating Senador Gringo Honasan sa anumang uri ng destabilization o pagpapabagsak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito sa kabila na uminit na isyu hinggil sa kontrobersyal na budget allocation ng gobyerno na sinasabi ng Pangulong Marcos na ginagamit ng kritiko para i-destabilize ang kanyang pamahalaan. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm election, sinabi nuna sa malaking bagay kung magiging transparent at lantaran na alokasyon ng mga pondo ng bansa dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Sinabi pa ni Honasan na hindi siya naniniwala na makakabuti ang destabilization kundi ang dapat isulong ngayon ay ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Narito si dating Senador Gringo Honasan. Hindi ako naniniwala na makakabuti ang destabilization ngayon. Dahil yung ayaw mo sa nangyayari, ano ipapalit mo? Mag-shortcut na naman tayo, di ba? People power na naman sa kalsada. Ang gawin natin, isara na natin yung mga korte. Baka makatipid pa tayo. Tuwing may issue, destabilization, budget, ipon-ipon tayo sa MOA o sa Lunet. Yung interesado sa issue, taasan na lang ng kamay. O sino ang pabor, taas ang kamay. Sino ang kontra. Yung mas marami, yun ang manalo. Baka makatipid pa. Yung ba ang gusto na? Hindi makakatulong. Pero uulitin ko, importante rito yung pagkakaisa. Samantala magsasagawa ng impeachment vigil bukas sa harap ng Batasang Pambansa para bantayan kung uusad ang naiharap na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Bukas na ang huling araw ng sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaya dapat ng aksyonan ng Kamara ng tatlong impeachment o ang tatlong impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Renato Reyes ng Bayan, last 2 minutes na ng sesyon bago ang break. Hindi na dapat i-dribble pa ang impeachment kundi ang kailangan ay fast break para madala na ang articles of impeachment sa Senado dahil ito umano ang hiling ng taong bayan. Kahapon tiniyak ni House Secretary General Reginald Velasco na maaksyonan umano ang nakabinbin na impeachment complaints laban kay Vice President Sara sa loob ng linggong ito o bago mag-adjourn ang Kongreso. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Nako, ang Kongreso bantay sarado ngayon
dahil sa pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. 37 vloggers at iba pang social media personalities hindi sumipot. No show sa pagdinig sa kamera. Sila ay pinadalhan ng show cause order. At English-only policy sa isang universidad sa Laguna, pinutakti naman ng banat ng mga netizens. At wanted, dating pulis na sangkot sa Maguindanao Massacre, na aresto na. Ang detalye ng babalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay, alas 4:25. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na Monumento RH Break Time. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:34. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're Congratulate mo natin Kuya Judge June Pascua ang mga bagong promote. Ang mga promoted officers ng AFP at PNP sa commission appointments kanina. Abay, batiin natin muna mga brethren, ha? Si Kuyang Brigadier General Harold Anthony Pascua, ba? Aba, ito magandang promotion. Nataon pa sa kanyang birthday ngayon. Ayan. Pa-birthday, Pa-birthday, lakay. oo. Ba, galing mo talaga mo, Sursipul kong Johnny Pimentel, ha? Pinapila mo ba ang mga brethren sa CA kanina, ha? Congratulations sa Brigadier General Harold Anthony Pascua, ang Assistant Deputy Chief of Staff for Intelligence. At binabati ni Kuyang Judge June Pascua at mga brethren sa Malolos Lodge sa number 26 at San Mariano Lodge sa number 307. At congratulations din sa mga nakalusot pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, 36. Ito ay sa panguna ni Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army. At kabilang din sabay na aprobahang appointment ang napitong Major Generals, 16 na Brigadier Generals, 3 Commodores at 9 na Colonel. Kasa walang tumutol sa appointment mga nasabing opisyal ng Armed Forces. Sunod namang naitalaga ang 19 ng mga ambassadors at foreign service officers ng Department of Foreign Affairs. Pero eto hindi nakalusot sa makapangyarihang commission on appointments. Itong si Director General Joel Joseph Sacro Marciano Jr. ng Philippine Space Agency. Ako rin po mabigan meron palang agency tayong ganyan. Philippine Space Agency. Anong ginagawa nito, ha? Ayon kay CA Commission Appointment sa Majority Leader at Congressman El Rey Villaferte. Ayan. Anong sabi mo, Congressman El Rey Villaferte? Ha? Chicharon ka ba? Ayan. Bakit? Dahil malto ay wag na. Well, kinesi ni Congressman Villaferte ang appointment ni Director General Marciano Jr. Dahil hindi raw nila naramdaman ang pagkilos ng Philippine Space Agency. Actually, hindi ka nag-isa kong El Rey. Kami rin, ha? Ako yung nagulat ko kanina, meron palang agency na ganyan. Philippine Space Agency, parang nasa sa Amerika? Parang ganun, lakay. Ang sabi ni Congressman Villaferte, hindi ramdam. Hindi naramdaman ang pagkilos ng Philippine Space Agency sa nakalipas na 5 taon. Sa kabila ng pagbibigay sa kanila ng pondong, alam mo kung magkano? Magkano, lakay? 2 billion pesos. Per year o total na yun sa 5 per years? year, ayan. Wow! Saan nila dinala yan? Oo, sa space? Ano nagawa ng Philippine Space Agency? Ha? Meron bang ginawa nga satellite yan? Nagpadala ng astronaut sa buwan? Ayan. Oo nga.
walang naging pagtulong man lang umano ang PSA sa local officials at mga magsasaka, katulad ng mga satellite images hinggil sa epekto ng pagbaha o tagtuyot sa iba't ibang mga lugar. Grabe, meron palang ganyan. Dapat Congressman El Rey, ayan, Villaferte, sana imungkahin mo na rin. Buwagin na itong PSA. 2 billion kada taon. Makakatipid ba, Lakay? Saan napupunta yan? Idagdag na lang sa health kaya o kaya sa education. Correct. Congratulations sa mga newly promoted officers. Lalo na ang mga brethren at kay birthday boy, General Harold Anthony Pascua. Congratulations! Samantala, Lakay, pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang mga posibleng legal na hakbang laban sa nagpakalat ng spliced video na nagsasabing exempted ang pulis at sundalo sa pagkuha ng drug at neuropsychiatric tests. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sinadyang hatiin ang video ng panayam ng press corps kay Civil Security Group spokesperson Police Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano. Iginiit naman ng PNP na tanging sa renewal ng lisensya at firearms registration lamang exempted ang uniformed personnel sa naturang pagsusuri. Paliwanag ni Fajardo, redundant o paulit-ulit na ito sa taunan at regular na drug test na dinadaanan ng mga pulis at sundalo na bukod pa sa parehong test kapag sasalang sa training at promotion ang mga ito. Nanawagan naman ng PNP sa publiko na huwag basta maniwala sa mga kumakalat na impormasyon online. Hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. binigyan din ang kahalagahan ng efficient na pagbubuwis at tiniyak ang maayos na paggugol, paggasto sa pondo ng bayan. Nasa PICC pa ba ang Pangulong Marcos Misalet, ha? Matraffic dyan kanina, ha? Ayan, nasabay pa yata ng graduation. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14, Let Narciso. Miss Let. Nakaalis na, Lakay, pero hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na gampanan ng obligasyon sa pagbabayad ng buwis. Mensahe ito ng Pangulo kaugnay ng 2020 National Tax Campaign Kick-Off ng Bureau of Internal Revenue. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ang kahalagahan ng epesyenteng pagbubuwis para sa paglago ng ekonomiya. Kaya naman apelan sa mga Pilipino, lalo na sa mga negosyante, magbayad ng tamang buwis sa takdang oras. Tiniyak naman ito na mahigpit na babantayan ang paggugol sa pondo ng bayan. Narito si Pangulong Marcos. Sa ating mga kababayan, sa bawat buwis ng ating tapat na binabayaran, tayo ay hindi lamang nag-aambag sa kaban ng bayan, tayo rin ay nagtatayo ng isang maunlad na Pilipinas. Dapat nating ipagmalaki ang ating ambag sapagkat ito ay siyang nagbibigay buhay sa ating bansa. Makakaasa po kayo na mahigpit natin babantayan ang paggugol sa pondo ng bayan. Sisiguruhin natin na ang ating pondo ay magbubunga ng mga proyektong ikabubuti ng ating bansa at ikauunlad ng bawat isang Pilipino. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa pagsisikap ng BIR na mapalakas ang koleksyon sa buwis. Ito si Let Narciso para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let, at congratulations kay BIR Commissioner June Lumagi, ha? Congratulations! Abay, sabi nga ba, Commissioner June, ha? Sa mga brethren sa BIR, mga taga-BERT, ha? Ayan, at least kinilala po ng Presidente ang yung episyenteng paniningil ng buwis sa ating sa bayan. Oh. Very good din yung taong bayan na nagbabayad ng buwis, Lakay. Kaya lang sana ay gugulin na maayos ang pondo ng bayan. Samantala, eleksyon sa BARM, kasado na sa buwan ng Oktubre 2025 ayon kay Senator J.V. Ejercito. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, tuluyan nang may pagpapaliban ang halalan sa Bangsamoro
Autonomous Region in Muslim Mindanao, uban na dapat ay isasabay sa Mayo 2025. Hindi matapos magkasundo ang mga senador at congressmen na miyembro ng Bicameral Conference Committee na ipostpone ang farm election at ito ay napagkasunduan na ito ay gagawin sa October 13, 2025. Ito ay ayon kay Senator J.B. Hers, ito na naigang bersyon ng Senado na 5 buwan na postponement kaysa sa bersyon ng Kamara de Representantes na 1 taon. Ngunit nagkaroon din ng kompromiso dahil sa bersyon ng Kamara ay 1-year postponement ay deemed resigned ang mga lahat ng miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA, habang sa Senado ay 5 buwan lamang ang postponement at mananatili ang mga miyembro ng BTA sa holdover capacity. Sabi ni Hers, ito pagkakataon ito pang re-apportion ng BTA ang 7 seats ng Parliament na dapat ay para sa Sulu, ngunit tanggal na sila sa BARM alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Narito si Senador J.B. Ejercito. Yung Senate version was adopted, tapos sa House version deemed expired yung terms no, ng current Bangsamoro Transition Authority members, parliamentarians, so yung members, pero sa Senate version hold over, kumbaga until the elections are held. So nag-compromise na lang. So yung sa House na dapat 1 year and then being expired yung term, ginawa na lang or appointment, ginawa ng 5 months sa Senate version and hold over, no? Kumbaga hanggang after the elections. Bahagi ng naging pahayag ni Senador J.B. Ejercito. Samantala, Mayor at Mistaya, natuloy na ng pinarangalan ng Senate Plenary ang mag-asawang dating Pangulong Joseph Estrada at Dr. Loy Ejercito Estrada. Dahil kinilala ang kanilang naging ambag sa kasaysayan ng politika ng bansa, lalong-lalo na si dating Pangulong Joseph Estrada na maliban sa naging alkalde, naging vice presidente at naging Pangulo ng bansa ay nakagkaroon pa daw ng 2 anak na miyembro ngayon ng Senado, kaya ang presiding officer kanina ay si Senador Jingo Estrada, habang ang majority leader ay si Senador J.P. Ejercito, at ang nag-sponsor ng 2 resolution ng pagkilala kina Dr. Aloy at dating Pangulong Erap ay si Senate President Tis Escudero. Raymond. Ito si R.H. Yes, Mayor. Ayan, malakas pa ba ang dating Pangulong Erap at dating First Lady Loy? Pareho silang naka-wheelchair dito sa yung video. Si dating First Lady Loy ay medyo makikita mo yung epekto sa kalusugan, medyo mahina-hina na. Dahil doon sa tinek namin yung record niya, 94 years old na siya, Mayor. Wow, 94. Si Dr. Loy. 94. Si Pangulong Erap ay 87 years old. Mas bata. Ayan, medyo mas malakas siya, Mayor eh. Mas masigla din. Nagpunta sa plenary, tumayo pa at naglakad mula doon sa kanyang chair. Siyempre, kailangan ng alalayan sa kanyang pagtayo. Ayan, di ba sumayaw o kaya medyo alam mo, style niya yan eh. Nagchacha. Medyo hirap na rin, pero mas maliksi siya. Maliksi pa rin itong daming Pangulong na hirap pa Mayor at Mistaya. Ayan. Okay. Maraming salamat. Teka muna, Raymond, ha? Abay, hindi nakalusot itong director ng Philippine Space Agency sa commissioner appointments kanina. Ayan, meron palang ganyang agency. Anong sabi ni Congressman El Rey Villaferte? Yan ngayong parang may, kumbaga, doon pa lang sa simula ng pananalita kanina ni Congressman El Rey, parang pakiwari namin talagang hindi na makukonfirm itong si Ginong Marciano dahil yung Philippine Space Agency pala, Mayor, ay kasama sa kanyang responsibilidad yung pagbibigay ng abiso sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa larangan ng yung paggamit ng technology using the satellite para maabisuhan yung ating mga mangingisda, magsasaka, yung mga iba't ibang mga government agencies
para alam nila kung lalong-lalo na yung prediction ng pagdating ng pagbaha at tagtuyot, dapat sila yung number one na nag-aabiso. Nung sumasagot itong si Ginoong Marciano, puro coordination yung kanyang ginagawa sa iba't ibang mga agency. So wala. Sabi ni Congressman Elroy, puro ka pala coordination, di sila na lang. Hanggang makita yung trabaho mo. Tapos, doon siya nasilo, Mayor, nung tinanong siya, asan yung mga, ano sa listahan niyo yung mga top 10 na mga probinsya na pronto La Niña. Hindi niya masagot eh. Wala daw sa kanilang record yung ganon. Pero ang meron siya, yung mga probinsya na prone sa tagtuyot. Number one sa listahan niya yung Isabela. Bakit alam mo yung tagtuyot? Di mo alam yung babahain. Kasama kami doon, sabi niya. So, medyo, sabi niya, kung ganon din lang, 2 billion ang budget mo. Yes. Parang hindi na namin naramdaman for the past 5 years. Next time ka na lang, sabi niya. Kaya nag-motion siya Next na time. i-defend yung kanyang appointment. Ang sabi ni Senate President Jesus Escudero ay deemed bypass na si Ginoong Marciano. Kailangan muna niyang ma-reappoint muli sa kanyang posisyon bilang Director General ng Philippine Space Agency. Kung hindi siya ma-reappoint, mapalitan siya, Mayor at Ms. Thea. At siguro, buwagin na lang yung agency na at yung 2 billion, ibigay na lang sa Pag-asa. Ayan. Para mapaganda pa yung mga equipments ng Pag-asa. Sayang, di natin nararamdaman ang Philippine Space Agency. Ayan. Ayun na, sa kanila na pero mukhang bagong agency ito. Kailangan lang siguro yung pag-iusap nila, mabigyan kayo ng budget, sana naman gamitin nyo ng maayos at magparamdam kayo. Yun lang naman ang gusto nilang mangyari, Mayor, dahil medyo masaklap nga nung nangyari na nung last year sa Bicol. Alam naman natin yung kanila. Hindi daw sila nakatulong itong PFA na ito. At sa ngayon ay meron silang kinontrata na third party, isang Israeli company, para tumulong para doon sa satellite images na kailangan nila dyan sa Camarines Sur. Maraming salamat, Raymond. Okay nga, Rud. Ito si RH Swerte, Raymond at Paas para sa DZRH, oras sa Pilipinas, oras sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paas. Samantalang report mula kay Manang Milky Rigunan. No show! Hindi dumalo sa unang hearing ng Tri-Committee ang 37 social media personalities kaugnay sa issue ng paglaban sa fake news at disinformation. Sa 4 na pong inimbitahan ng komite ay 3 lamang ang dumalo sa hearing dahil karamihan umano sa mga itong hindi dumalo ay hindi raw naniniwala sa layunin ng hearing at sinasabi ito ay violation o pagkitil sa freedom of speech. Tanging sumipot lamang sa hearing ay sina Malu Tiquia, Attorney Ricky Tomotorgo at Mark Louis Gamboa. Alamin natin ang karagdagang detalye. Oy, si Kuya Jason sa hindi sumipot, ha? Si Banat Bay, ayan. Si Maharlika, ayan. Ang haba ng listahan, Lakay. Oo, dami. 37 pala. Alamin natin ang report mula kay Aris number 12, Manang Milky Rigunan. Please come in. Milky. Lakay at Thea, dahil dyan nag-issue ng show cause order ang Tri-Committee laban kina dating PCOO Chief Trixie Cruz Angeles at sa iba pang mga SOCMED influencers matapos hindi nga sumipot sa hearing sa talamak na pagkalat ng fake news at online disinformation. Sinimula na ng TRICOM na kinabibilangan ng House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information para matugunan ang pagkalat ng fake news at misinformation sa social media. Ang show cause orders ay inisyuhan o inisyu laban kina Elizabeth Joey Cruz, Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, June Abenes Jr., Dr. Richard Tesoro Mata, Aaron Peña, Susain Batalla, at Ethel Pineda. Ang mga nagmusyon para mag-issue ng show cause order ay si Manila Representative Benny Abante at si Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano.
partikular na pinura ni Abante na ang tatapang at halos daw pinagmumura sila sa mga SOCMED pero takot naman daw humarap. Binanggit ni Abante ang vlogger na si Elizabeth Joey Cruz na binawanatan ang Quadcom ng kasagsagan naman ng hearing tungkol sa Pogo. Narito si Manila Representative Benny Abante. Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanyang excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumaya pa ng abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? Ha? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. Ask the lawyer if this is like... Oo. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo o slander. No ha? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. O, tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz, na nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon, humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Chairman. Mr. Chairman. Samantala, Lakay, hindi naman... Namo, ha? Namo daw. Galit siya. High blood. High blood si Kong Abante. Yes, Lakay. At kaya kasi hinihintay nga nila yung mga miyembrong, mga inimbitahan ng mga vloggers, pero 3 lang ang nagpunta eh. Yung isa nga daw, sabi ni Maluti Kia, hindi naman daw siya vlogger. Samantala, hindi natinag ang TRICOM matapos dumulog sa Korte Suprema ang naturang mga vlogger at nagsampa ng petition for certiorari. Ako si Mil Greguna, nagulat para sa DCRH. Si former Secretary Trixie Cruz Angeles, sumipot ba? Hindi Lakay. Hindi rin nakasipot. Isa sa mga, unang-una yung kanyang pangalan pero hindi siya nakasipot. Alam mo ba, Lakay at Teya, ang balita namin, doon sila napunta sa Korte Suprema. Nagka-file ng petition for certiorari. Question nila yung hearing ng TRICOM. Na ito daw po ay paglabag o pagkitil sa freedom of speech. Yun ang sinasabi nila. Ayan, okay. So, abangan na lang natin. So, paano yan? Pag hindi sila sumipot, ipapa-aresto ba sila? O mag-i-issue ba ng arrest warrant? By second chance pa naman sila dahil may show cause order. Pag hindi pa sila sumipot, baka meron ng contempt o kaya ipapa-aresto. Depende sa desisyon ng komite. Si Kuyang Jay Sonsa, ayan, dumating ba? Hindi rin no show din. No show din. Di masalanan si Maharlika, nasa Amerika. Lalo na. Lalo na yung mga yun. Okay, si Banat Bay. Ayan. Wala. Wala rin si Banat Bay. Wala rin eh. Okay. Wala rin, Lakay eh. Oo. So, lahat ng mga binabanggit man mga hinahanap mo. Ayan. No show. No show. So pagka hindi sila sumipot, anong gagawin ng TRICOM? Isa pang show cause, Lakay, at siguro mga pangatlong imbitasyon ay baka magka-desisyon na pa-aresto ang mga ito. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Okay nga, Rod. Ako si Mil Greguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Standby Edniel Parosa. Standby Miss Josa Cruzat sa ating balitang showbiz. Nako, yung pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma, hindi na itutuloy. Sandali lamang sa mga reports, pero happy birthday muna kay Kuyang Fiscal Jose Salazar. Happy birthday din Judge Robert Renido ng Marinduque IBP. Wala kay Berwol Civil Attorney Orly D. Ayan, pa-emperador naman tayo dyan, mga Kuyang. At happy birthday din kay Kuyang Aman Tusino na siya daw ay magpapabarik bukas. Wow. At happy birthday din kay Alexandria May Francisco mula kay Kuyang Jong Francisco. Magpapayar naman daw siya ng coffee drop. May ganyan pa, ha? Standby sa ating mga balita. Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4:57. Pagdaan ng 3 barkong pandigba ng China People's Liberation Army Navy sa sea lanes ng Pilipinas, nakitaan ng paglabag. Edniel Parosa, please come in. Edniel.
Lakay, sinita ng Armed Forces of the Philippines sa mga paglabag ng 3 Chinese Navy ships na dumaan sa archipelagic sea lanes ng bansa mula entrada ng buwan hanggang kaninang umaga. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson para sa West Philippine Sea, kapansin-pansin ang pagbagal ng takbo ng 3 barko ng People's Liberation Army Navy malayo sa ikinikilos ng mga naglalayag salig sa Innocent Passage. Gayon din, hindi pasok sa protocol sa pagsagot ng China Plan vessels sa radio challenge ng Philippine Navy na karaniwang isinasagawa sa mga barkong dumaraan sa maritime domain na bansa. Hindi rin nagpakilala ang mga barko at hindi rin sinabi kung saan talaga sila patungo. Kaya lang ating tanungin kung irerekomenda ba ng AFP ang panibagong diplomatic protest. Sinabi ni Trinidad, hahayaan na lamang itong sa kaukulang ahensya na pamahalaan. Pakinggan natin ang opisyal. Archipelagic waters was not expeditious. They could have traveled at a faster speed. There were instances in the central part of Sulu Sea that they slowed down to 5 to 6 knots. Apart from that, they also did not reply based on the standard replies that we usually get from warships or other merchant vessels traversing our maritime domain. Samantala, nagsagawa ng pagpapatrolya at exercise ang pwersa ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force sa Bawal de Masinloc at iba pang bahagi ng West Philippine Sea ngayong araw. Kasama rin ang 2 B-1 o bomber planes mula sa Amerika at 2 FA-50 fighter jets ng Pilipinas. Pero wala namang isinagawang bombing exercise ng magkaalyado at wala rin naman nakitang Chinese warship ang mga piloto. At ay sa update ni POP spokesperson Colonel Bon Castillo ngayong hapon. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Edniel Parrosa. Parang nga nagmisto ng bunso yung mga fighter jets ng Pilipinas doon sa fighter jets na Amerika. Cute. Cute. Samantala, lakay arestado ang 48 anyos na dating pulis na umano'y wanted sa 56 counts ng murder sa trahedya ng Maguindanao Massacre noong 2009. Kinilala ang suspect na si PO1 Datunot Kadir na may alias na Datunot Mangelen Kadir na nahuli sa bahagi ng barangay Making, Parang, Maguindanao del Norte. Si Datunot Kadir ay residente ng Sharif Agwak na may warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 221 Quezon City noon pang April 21, 2010. Ayon kay dating Governor Ismael Mangudadatu, mula sa 198 suspect, mayroon pang mahigit kumulang na more or less 8 at large na suspect na pinagaharap sa kasalukuyan. Samantala, nanumpa na bilang Associate Justice ng Sandigan Bayan, si Lord Si Lord Apalisok Villanueva. Congratulations sa Justice Lord Villanueva. Pinangasiwaan ni Supreme Court Chief Justice Alexander Giasmondo ang panunumpa sa tungkulin ni Villanueva bilang bagong talaga ng Pangulong Marcos sa Sandigan Bayan. Siya ang pumulit sa nagretirong si Justice Rafael Lagos ng 5th Division ng Sandigan Bayan. At tinanggap naman ng Senado ang isa pang appointment ni Pangulong Marcos sa bagong presidente ng PhilHealth. May bago tayong presidente ng PhilHealth. Congratulations at good luck kay Dr. Edwin Mercado. Siya ang inappoint ng Pangulong Marcos, kapalit naman ni PhilHealth President, ang kontrobersyal na presidente ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, patunay daw na nakinig ang Pangulong Marcos sa mga panawagan na magtalaga na ng bagong presidente ng PhilHealth. Showbiz. At showing ng The Rapist of Pepsi Paloma sa February 5, hindi tuloy. I-detalye mo ang balita. Bakit? Josa Cruzat. Lakay at Misaya, hindi tuloy ang pagpapalabas sa mga sinihan bukas ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma ni Direk Daryl Yap. Inanunsyo ito mismo ni Yap sa kanyang Facebook account. Sabi ni Yap, bigo silang makompleto ang mga hinihingi dokumento ng MTRCB. Dagdag pa ng direktor, wala na rin available na play date ang February at March sa mga sinihan dito sa Pilipinas.
Kaugnay ito, pinag-iisipan naman anya ng kanilang team na ipilabas na lang umano ang nasabing pelikula sa ibang bansa o mag-focus na lang sa mga streaming platform. Una nang sinabi niya sa isang FB post na wala silang pondo para sa mga susunod na hakbang kung hindi na ipapalabas ang Pepsi movie sa February 5. Noong nakaraang linggo nang sabihin ng MTRCB na hindi under review ang pelikula dahil sa hindi kompletong dokumento. Ngunit ang ipinag-utos naman ng Muntinlupa RTC ang pagdilit, take down at remove ng teaser ng pelikula na yan sa lahat ng platform kung saan nabanggit ang pangalan ng TV host na si Vic Soto. Para sa Daytime Showbiz, ito si Josta Cruzat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Miss Josa Cruzat. At happy birthday pa kay Polo Alonso, anak ng DBP Mandaluyong Branch Manager, Elsa Alonso. At anong school yung pinutakti ng netizens na may English only policy? That's in Laguna, Lakay. Anong school yan? Ba't wala sa news natin, Miss Josa? Ayan, anong school yan? Ayan, there, the Pamantasan of Cabuyao, Lakay, the University of Cabuyao. University of Cabuyao? Yeah. Ayan, yung pala yan. English-speaking campus, mula sa kanilang communications hanggang sa mga estudyante, empleyado at mga trabahantes. Ayan. At niligwak ng netizens, inikisan. At binabati rin natin si Mr. Michael is my guy. Ang sabi ni Mr. Michael is my guy, ang palitan ng dollar ngayon nagsara sa halagang 58 pesos and 34 centavos ba? Tumatag ang piso, kahapon ay nagsara sa 58.66. Stronger than yesterday, Lakay. Ayan. At ano nga sabi mo, Florante Rosales? Ayan. At ayan ang kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Uy, magandang hapon sa ating mga nobilities sa Katimugan Shrine Club. Noble President Randy Yulo. Bye-bye. Susunod na mabalansyadong balita mula kay Chairman of the Board, Henry Uri at the favorite of Chinese Embassy, the Mall, Miss Karen Oyong. May nunal yan kay the Mall. Saan, Lakay? Secret. Sa Pigi. Bye-bye. Ingat-ingat. Stay safe. This time check is brought